Hello mga Kapals TV, welcome back po sa ating channel. And for today's video, pag-usapan po natin ang kalagayan ng patay. Ano po ba ang mangyayari kung ang tao ay mamatay? Meron na po akong ginawang video nito at umabot na po sa 32,000 views. At ang dami pong mga katanungan at mga dagdag at mga agam-agam, mga opinion na mga comment. Kaya lang sa video pong ito ay pag-usapan po natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Holy Bible. Kung bago kayo rito, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share ating pong video para mas lalo pong marami ang makakaalam kung ano po ang kalagayan ng patay. So without further ado, let's start. So ngayon po, marami po nagsasabi na kung mamatay daw po ang isang tao, ay meron daw pong kaluluwa na buhay na hindi mamamatay at ito raw ay pupunta doon sa langit kung ang tao daw ay isang mabuti o pupunta sa isang paraiso, saan man yun. Kung ang tao naman ay masama, siya naman ay pupunta doon sa impyerno, sa kadagat-dagatang apoy. So yun po yung paniniwala ng karamihan. Ngunit, magbabasa po ako ng ilang mga talata sa Bible para po ma-analyze natin kung gaano po talaga katotoo yung mga haka-hakang yan. Sa Genesis 2 verse 7, ang sabi po rito, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa labok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. So, ibig sabihin, tayo po pala yung kaluluwa. Ang tawag po sa atin ay kaluluwang buhay. Ang taong nalagutan ng hininga ay kaluluwang patay. So, patay na po yun. Hindi po siya buhay, patay po. Kasi kung tama po yung sinasabi po natin na pag ang tao ay namatay at meron pa po siyang buhay na nakitira, hindi po magiging totoo ang banal na kasulatan na mababasa po natin sa Genesis 2 verse 17. Ito po sinabi. 16 po pala. At inuutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakain ka na may kalayaan at tapos sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka. Sa English po, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So, ibig sabihin, mali po ang banal na kasulatan pag isipin po natin na meron pong buhay sa atin kung mamamatay ang isang tao. So, ibig sabihin, talagang patay, mga kapatid. So, yun po yung akin pong argument. Pwede po kayong mag-comment dito. Isa pa po, ang nakalagay po dito sa Ecclesiastes, ang talata po ay 9 verse 5. Ito po sinasabi, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim at kanilang pananaghili ay nawala ngayon na wala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. So wala lang talaga, mga kapatid. Kaya lang, ito po yung twist dito. Kaya lang, meron pong kwento sa Bible na mababasa po natin sa Lucas 16. Tama ba ako? Lucas 16 verse 19. Mayroon niyang isang taong mayaman at siya ay nagdaramit ng kulay ube at masilang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalan Lazaro, lipos ng mga sugat at inilalagay sa kanyang pintuan. Itong kwentong ito po yung nagbibigay ng confusion doon sa mga tao na kung ang tao daw ba ay mamatay, diretso na sa langit o diretso sa impyerno. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mayaman, nung manamatay siya at inilibing, napunta doon sa kadagat-dagatang apoy, no? At yung isa naman, nung namatay, napunta doon sa paraiso, kasama ni Abraham. At nag-usap sila na, Amang Abraham, pwede bang idot-dot nung ni Lazaro yung kanyang kamay at ilagay sa akin yung tubig na idinudot-dot para naman hindi na ako mainitan dito sa kalagayan. At sabi niya, hindi po pwede kasi meron kang bangin doon sa gitna. Ngayon, sabi niya, pwede bang utusan si Lazaro na pumunta na sa kapamilya ko at sabihin sa kanila na yung kanilang mga ginagawang mga kasamaan, alam na nilang gagawin, magpatuturo si Lazaro sa akin dito na masama yung aking kalagayan dito para magbago sila.
Anong sabi niya? Sabi ni Abraham, at sinabi niya, at sinabi niya sa kanya, ito pong sabi ni Abraham, kung di nila pinakinggan si Moses at ang mga propeta ay di rin mga hihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. At meron pang sinabi siya dito, katapos sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, bayaang sila'y pakinggan nila. So may mga binanggit na pangalan, Abraham, Lazaro, rich men, Moses, ano pa, mga propeta. Ngayon ang tanong, ito po bang kwentong ito ay literal o symbolical? Kasi ako personally, sa akin pong pag-aaral po ng banal na kasulatan, ito po ay parable na kwento ni Jesus. Ang sabi ng estudyante ko noon na magaling, hindi raw kasi may mga pangalan. Ngayon, tingnan po ninyo mabuti. Kung hindi po ito symbolical, kung literal po ito, ibig po ba sabihin nun, ang langit ay magkalapit lamang sa impyerno at yung mga tao doon sa langit ay nakikita yung mga tao sa impyerno? Nasaan po yung pag-ibig doon? At nasaan po yung langit na nakikita mo yung ibang tao nagigirap? Sige nga po, sagutin nyo nga po ito. Ang akin pong tanong, yung mga nagko-comment po na meron po, pupunta raw talaga sa langit yung mga patay ng mababait at yung mga hindi mababait ay pupunta sa impyerno. Ito pa po yung pinaka isang logic. Apokalipsis, ang kabanata po ay 22. At ang talata po ay 12. Ang sabi po rito, narito, ako'y madaling pumaparito at aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ng bawat isa ayon sa kanyang gawa. So, ibig sabihin, si Jesus Christ ay darating. Dala-dala po niya yung kanyang ganti. Revelation 22 verse 12. Ngayon, kung sinasabi ninyo na may ganti na pala yung namatay na mabuti, na punta na kagad sa langit, hindi na po pala pupunta si Jesus Christ dito sa lupa. Di ba? Oh. At yung mga masasama ay na impyerno na pala kaagad, ay wala na talaga. Wala tayong pag-asa dito sa hirap ng mundo natin dito, no? Hindi na pala darating si Jesus Christ. At isa pa po, mga kaibigan, bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, ito po yung the best explanation kung bakit hindi ho ako naniniwala na ang tao po ay meron pong kaluluwang immortal, sapagkat ang soul po sa Bible ay binanggit po ng 1,500 times. Pero hindi po ikinabit sa salitang immortality o immortal. Ngayon, kung talagang hindi ho kayo naniniwala, wala ho nakasulat sa Bible na si Lazaro, nung namatay siya ng 4 na araw, ay in-interview siya ng mga Griego, ng mga matatalinong tao. Kung napunta ba siya sa langit, o kung nasaan siya napunta. Meron po ba? No? Meron po bang talata sa Bible kung saan siya napunta? Meron bang talata sa Bible na tinanong siya kung saan siya galing? Hindi po malinaw kung si Lazaro, hindi talaga ito si Lazaro na kapatid ni Mary, sapagkat ito po yung mga mahirap at marami sugat. No? Hindi naman yun si Lazaro eh. Isa pa po, mga kaibigan, kung talagang hindi namamatay ang kaluluwa o mayroon pong something na hindi namamatay sa atin, so baliwala po pala ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang sabi po niya, siya ay namatay para tayo pong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung meron naman pala tayong buhay na walang hanggan pagkatapos ng kamatayan, nasaan na po yung konsepto ng kaligtasan? Bakit pa po kailangan mamatay ni Jesus Christ doon sa langit? Sa cross ng Kalbaryo, sorry. Sa Kalbaryo. O, di ba? So, if you have any questions, just comment down below. Pag-aaralan po natin ulit yan. See you in the next video.